What is up boys? Welcome back sa isa ng mga episode ng Wave S125 street bike build natin. So ngayon, medyo grind tayo sa pagbe-video dahil may extra tayong time para mapabilis yung build. Siyempre, pangbawi na din kasi matagal tayong natenga. So kahit di pa na-upload yung isang video is sinisimulan na natin yung susunod na episode. Sa edit nga lang natatagalan. Nasabi ko sa isang episode na magpapalit tayo ng sprocket or sprocket set or chain set. And kanina is dumating na yung missing piece para makompleto na yung set na yun. Pero bago yun, sa huling video is kinabit natin tong upper speed alloy U-box for Wave 125. So kung di nyo pa napapanood yun, check out nyo yun. And check out nyo rin yun kung may bala kayong mag upper speed alloy U-box dahil nakwento ko yung naging issues natin dito. Pero yun nga, moving on, malapit na talaga makompleto yung rebuild natin or refresh dito sa Wave S. And today's video, like I said, is for the sprocket. So papakita ko sa inyo. Alright, so ito na yung bago nating sprocket set or chain set. So ito yung dumating kanina, yung chain natin. Tapos itong engine sprocket and rear sprocket. So ang bagong setup natin is 415 na. Kasi dati is naka 428 tayo. So, chain SSS. So, gold chain na. Ayoko na mag-color chain dahil napaka-mainstream na ng color chain. Halos lahat na makikita mo na street bike is lahat na naka-color chain and nakakaumay na. Ayokong maging mainstream and may katulad. So, ayan. Colored gold chain SSS. Siyempre 415 para match siya sa sprockets natin. So engine sprocket is SSS din na 415 14 teeth para match din siya sa chain. Ako gusto ko lang ng mga matchy na things. Tapos sa rear sprocket is K-Tech na 34T red sprocket, lightened and alloy. So itong rear sprocket natin is napili kong kulay is red kasi kapag ganyan raw color is medyo off tignan para sa akin, napaka-dull. Sa size is nabibitin kasi ako sa size na 32. So size nitong rear sprocket natin is 32 teeth na 4 to 8. Hindi ako magaling sa gearings pero itong 32 teeth kasi is I think more on sa dulo. And since hindi ko naman siya nilolong ride is hindi ko naman nasusubukan yung dulo niya. More on short drivings lang tayo. So kailangan natin ng arangkada. Kaya ayan, nag 34T tayo. Mostly yung i-recommend nila is either 34 or 36 sa likod. So nag 34 na lang ako para medyo maliit lang din kasi maangas naman pag maliit. Medyo nahirapan ako hanapin to kasi mostly yung mga gantong forma na rear sprocket is Raider spec, more on 40 plus teeth pataas ganon. So ito, buti na lang nakahanap tayo and alam ko last stock na ni boss to. So ito 428 and comparison sa 415. Yan. So kung gusto niyo ng further details, research niyo lang kasi basics lang alam ko eh. Pero yan, 32 teeth. Sa material, di ko naman sure kung ano. I think mixed material siya kasi hindi naman siya kinakalawang. Right, so itong nga pala sprocket, hindi ko sure kung fit ba siya sa mga ibang sprocket flange. Pero sabi naman dito is, yan,
Wave 125R, Wave 110i, and Raider FI. So sa bolts, 8x20. Make sure kung dito sa bolts, either lagyan nyo ng thread locker or kaya naman ng safety wire dahil delikado to. Madami ng kung incidents na nakita sa Facebook na natatanggalan ng sprocket dahil ganitong bolt ang gamit. So, most probably dahil dito sa sprocket natin is alam nyo na kung ano bang kulay ng rims ang ipapalit natin sa Wave S. So, kung alam nyo, comment down below kung ano sa tingin nyo yung kulay. Kung mahula nyo, wala lang. Alright, so ayan, nakakabit na siya sa rim set. And alam ko medyo goofy yung itsura niya na red and purple dito sa rim. Pero tulad nga lang ng kinukulit nyo, magpapalit na nga tayo ng rims. After probably 1 or 2 more videos, i-reveal natin yung bago nating rims. So ayun, abangan nyo na lang yun. Pero ngayon, match na siya sa mga ibang red accents natin. And next, dito naman tayo sa engine sprocket, pero papalitin mo rin natin tong oil seal niya kasi tumatagas na eh. So yun, like I said, 415 14T na SSS sprocket. Then yung lock niya sa bolt is 6x10 naman to dito. So sa chain naman is 130 links yung kinuha ko kasi since minsan sinasagad ko yung rear wheel ko para sure na hindi mabibitin. Pero swak din naman yung 120 links sa naka plus 2 na swing arm. Ayan, gold and may grasa na pero madumi. So after kabit, linis and re-grease na lang natin. Right, so ito, magbabawas tayo ng 10 links. Oh fuck, buwag pa. Guys, ma-adjust pa naman tong swing arm. Natin fully tightened na yan, and itong sa adjuster. So yan, hindi ganun kahigpit and hindi din ganun ka luwang. So
Kung naalala nyo, and kung makikita nyo dahil sa mark na to is sinasagad ko dati yung rear wheel. And ngayon, since nagpalit tayo ng sprocket size is hindi na pwede yon. I mean, pwede naman, pero pag nagdagdag tayo ng links is magiging layla yung chain natin, eh pangit naman yun. Kaya ayan, pero okay naman. Gold chain. So, ang nabawas natin is 12 links. And sakto naman yung 120 links sa naka-plus 2 na swing arm. Pero mas prefer ko yung 130 links para may room for adjustment pa. Total, madali lang naman kapag may chain cutter kayo. So, next is itong crank kickstarter. So, before pa lang makabit natin to is may issue na kagad kasi noong una hindi ko alam na hindi pala siya pwede sa mga naka-open pipe since malaki yung tubo dito. Wait, mamaya natin i-test. Pero nabasa ko lang yun sa Facebook sa mga reviews. So ito, stock design, i-try muna natin. And hindi na rin pwedeng isagad yung pipe natin dito kasi tumatama siya dun sa baba sa may footrest bracket. So ngayon, wait lang kapag ganyan, stock na design is pwede pa naman pero sobrang lapit niya na. And kapag ito namang alloy, try natin. Hanggang dito lang siya. Hindi na pwedeng baba to. Kasi iba yung pinag-iikutan nito. Yung style nito is same sa mga dirt bike o motocross. So kahit ano bang position na gawin nyo, is that tumatama siya sa pipe. So, useless. Pero since dito na to, is lalagay na lang natin to. Pero hindi na lang to permanent. Ito na lang, pinag ko na lang ng block yan para ma-start kasi yung battery ko is laging low bat, eh walang point na bumili ng bago or i-recharge kasi mali-low bat lang din naman kasi hindi naman siya regular ginagamit. So ito, for show na lang yan. Ang sana hindi naman mawawala yung issues pag nag-i-install tayo, laging meron. Pero okay lang yan kasi kasalanan ko din naman, hindi ako nag-research palalo bago ko binili to. Alright, so ayan, ang dami na nating nabalitan ng alloy. So ano-ano nga ba yun? So first is dito, rims. Napalitan ng alloy. And then sprocket, swing arm, yung brake arm, and then gas tank, U-box, gear pedal, footrest, and T-post, and dito kickstarter, pero fucking useless. Alright, so ayan, ano pa nga bang pyesa na pwedeng palitan ng alloy dito sa motor natin? So first is yung manibela, pero hindi ko na papalitan yan dahil hindi naman siya ganong visible. So sunod, chassis or yung subframe, pero chassis sobrang mahal nun, and yung subframe naman is hindi din ganong visible. And then yung brake pedal, ang alam ko nag-offer ng brake na alloy na brake pedal is yung MTV, pero medyo pricey yun, and para sa akin off yung look niya. Parang hindi tama, parang may parts na tabingi. Maglalagay na lang ako ng photos dito para alam nyo kung anong ibig kong sabihin. Pero sana kapag may ibang brands na nag-offer ng brake pedal na maayos na itsura, di kunin natin. And then is nga pala, dati may binibentang footrest na kasama na tong part na to. Ito para sa stand and sa engine.
na diretso na kagad. And hindi nyo na kailangan itong stock na footrest bracket. Pero ngayon, puro ganito na lang. And then siguro last is yung stand. Yes, merong alloy stand pero hindi siya mag-work dito sa motor natin dahil sobrang baba na nito. And stand in general, ang hirap maghanap na para sa lowered na motor. Pero alam niyo yun, yung manok. Ito yung stand natin ngayon. As you can see, crack na nga yan eh. So ilang beses na to na modify. Ayan o. Dito halata tayong welds. And tinabingi na yung sa taas para basta mag-work lang. So, ganyan. Kailangan ko pang pa-repair to. Siguro, kung gusto ko talaga, magpapa-custom na lang tayo. Pero, next time na lang siguro yon. So, ayan. So, probably off-cam, kakabit ko na yung fairings para ma-ready na siya para sa next episode. So, abangan nyo yun. Alright boys, so nakalimutan kong gumawa ng outro para sa episode na to. Pero currently, working on tayo sa susunod na episode, episode 27. So, abangan nyo yun. And per usual, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and also click nyo yung notification bell para update kayo sa mga susunod nating episodes. Right, so peace out boys.